Neuropsychiatric exam. Bakit nga ba siya naging mahirap? At 25% lang pumapasa nito out of 100%. Na dapat hindi siya maging mahirap dahil tinitest dito ay sarili mo lang naman. Hindi siya pwedeng maging kasing hirap ng board exam. Pero bakit siya ang sinasabing pinakamahirap sa recruitment process sa BJMP, PNP, sa lahat ng mga uniform services? Una-una, real talk. Yung iba kulang sa comprehension. Yung pangalawa is misconception. Hindi naintindihan yung proseso o konsepto ng neuropsychiatric exam. Karamihan sasabak sa neuro exam na wala naman talagang alam sa proseso ng pag-neuro, sa proseso ng neuro exam. Sinasabi lang nila, hindi naman ako normal, maging honest lang ako, hindi ako babagsak sa neuro exam. Hindi, mali yun. Ito yung bagay na kailangan mo ring paghandaan, pag-aralan, intindihin, unawain kung paano yung proseso ng neuropsychiatric exam. Unang-unang tatalakayin natin ay yung IQ test. Yung IQ test ng BJMP is iba sa IQ test ng Bucor PNP. Dahil sa BJMP, ang IQ test is 60 items, sasagutan mo siya sa loob ng 15 minutes. Kumbaga, 15 seconds bawat tanong dapat masagot mo na siya. Yung tips dito sa BJMP, sa IQ test ng BJMP, ay sasagutan mo yung 60 items sa loob ng 15 minutes. Napaka-iksing panahon, no? Baga 15 seconds bawat tanong. So, dito, ang tips dito, wag kang mag-answer sa isang tanong na magkukonsume siya ng oras. Yung tanong dito sa IQ test is mix. Merong pang kinder, elementary, high school, or even college. So, dapat hanapin mo yung pang kinder lang. Bilisan mo, pang kinder na tanong lang yung hanapin mo. Wag kang magbigay oras sa mga mag-consume ng oras kahit alam mo. Madami. Sa last page, nakita ko sa last page, mas marami doon yung pang kinder. Kung gusto mong pumasa sa IQ dito, dapat marami kang tamang sagot. Yung di mo alam, wag mo nang sagutin. Sa Bucor naman, 120 items, sasagutan mo siya within 1 hour. So, medyo mahaba-haba yung oras compare mo dun sa BJMP. So, dito, pwede mong answeran yung mga alam mo. So, during my time, vocabulary, at saka yung sa math. So, mahina ako sa math. So, pinili ko lang yung alam ko. Hindi na ako nag-spend ng time sa mga hindi ko alam. Bumawi lang ako doon sa abstract reasoning. So, marami yung abstract reasoning. Dapat yung pag-aralan yan. Madali lang yan. Meron nagtuturo niyan sa YouTube. Nagturo paano yung mga pattern. Makikita niyo. Sa BJMP, meron silang 4 phases sa kanilang neuropsychiatric exam. Sa Bucor naman, na sinasabi nilang same sa PNP, meron lang 2 phases. Sa BJMP, ang unang phase is IQ. Ang pangalawa is tinatawag nilang battery test. Pangatlo ay tinatawag nilang moving exam. Tapos, final interview with psychiatrist. Yun. Phase 1 IQ test. So, 60 items, 15 minutes. So, bilisan mo maghanap ng tamang sagot. Yung mag-consume ng time, wag mo nang sagutin. So, yung marami din dito yung abstract reasoning. So, dapat magaling ka dun. Makakatulong yun. Phase 2, battery test or personality test. Ito yung tinitest yung personalidad mo. Yung pag-ugagali mo. So, ito, sa BJMP, 2 oras. Meron siyang temperament test, meron din siyang sentence completion. So, marami to siya. Sobrang dami. Sa loob ng 2 oras, dapat masagot mo na yun. Nandito na rin kasama yung drawing. Ang next is moving exam. Itong moving exam, kaya tinatawag na moving exam kasi nakatayo kayo. Meron itong 15 question na nakadikit na sa mesa. Bawat tanong, be careful, may kanya-kanyang direction. Minsan dalawa pareho, minsan naman iba. Dapat careful kayo sa number. Huwag niyong kalimutan yung number. Unang tingnan yung number and then direction. Baka nagkamali kayo sa number kasi saan kayo nakaharap, yun yung number. Na hindi ka matugma diretso sa number 1.
So, saan ka kaharap? Number, then direction, tapos saka ka sumagot. So, nakadikit yung question na yan. Every bell, iikot kayo. Every bell, gagalaw kayo. Before that, meron yung essay na 5 minutes essay. So, meron dun mga pictures, assorted pictures, positive, negative na. At doon, be positive lang. Positive lang yung ibibigay mo na point of view mo doon sa mga pictures na yun. Dalawa yun. Dalawang essay yun. So, final phase. Ito yung face-to-face interview with psychiatrist. So, dito, i-interviewin ko ulit. Iba yung oral interview doon sa battery test pagkatapos ng personality test. Sa umaga, tapos doon sa hapon yun, yung oral interview. Ito, iba to. Face-to-face interview with psychiatrist. So, mga tanong dito, why BJMP? Anong course mo? Anong trabaho mo? Kung wala kang experience sa trabaho, bakit wala kang experience? Ganito, kailan ka nag-graduate? Tsaka merong mission and vision, tapos merong dalawang lata na bubunutin mo. Yung tanong doon, good luck kung anong tanong magbunot mo, dapat masagot mo. Sa Bucor at saka PNP, sabi nila isa lang daw yung taga-neuro dyan. So, meron lang silang dalawang phase. Phase 1 at saka phase 2. Yung phase 1 is written, tapos another schedule na naman ang aantayin, mga 2 days or 3 days, mag-aantay ng oral interview with the psychiatrist, no, face-to-face. Neuropsychiatric examination, yung procedure nila, kung paano kanila huhulihin. So, may sinusunod silang mga sets of personality disorder criteria. So, marami yan. Hindi lang yan tinetest dito kung abnormal ka ba o hindi. Personality test nga eh. Kasi personality, yung ugali mo, pag-uugali mo. Diba? So, magbibigay sila ng temperament test, 1 to 175 question or 70 questions. Yes or no lang isasagot mo doon. Doon kailangan ng comprehension. Kasi pag hindi mo nasagot ng maayos yan, nakapag-true ka, at nag-elevate yung results mo sa mga negative personality disorder na nakikita nyo ngayon sa screen, yan, may tatamaan kang isa dyan, maari mo na yung ikabagsak. Dahil during my time, pagkatapos ko ng mag-written exam sa oral interview, yung sabi sa akin, walang elevation yung result mo. Ibig sabihin, wala akong tinamaan na negative personality disorder. Yung possible na tatamaan mo o mag-elevate yung findings mo, result mo sa pag-answer mo ng yes or no sa 100 to 175 questions ng temperament test is pwede mong tatamaan is being depressive. May mga question doon magtatanong kung depressive ka ba o hindi. Meron din schizoid. Schizoid na to ay parang manhid, wala kang malasakit. Yung avoidant, aggressive, alam mo naman paging agresibo, tapos dependent. Like for example, yung tanong doon sa dependent is you are not worried to be alone kasi you can take care of yourself, true or false. Pag sinabi mong false, di mo kayang i-take care of yourself mo. Histrionic. Yung histrionic is may emotional ka. Palagi kang naghahanap ng pansin, kulang ka sa pansin. Tapos, narcissistic. Yung narcissistic is self-centered. Labis na tiwala sa sarili. So, madalas di mo na na-appreciate yung feelings ng ibang tao. Tapos sadistic, ito yung pleasure-inflicting pain, yung masaya ka na nakakasakit ka ng ibang tao. Dito namang masochistic, i-search nyo na sa Google paano yung pronunciation yan, ay kabaliktaran yan ng sadistic. Yung sadistic is masaya ka, nakakasakit ka ng iba, yung masochistic, yung masaya kang nasasaktan, yung parang si scandal, yung masaya kang brutal. Diba? Tapos compulsive, yung compulsive is perfectionist. Palagi kang umuulit sa trabaho mo. Makita ka lang mali, inuulit mo. Tapos meron tayong severe personality disorder. Schizotypal. Ito yung social anxiety, yung weirdo ka. Yung hindi ka nakikihalubilo. Yung iba yung iniisip mo, iba yung paniniwala mo. Feeling mo na iba kasi bang tao. Yung weirdo. Napaka-weird mo. Tapos meron tayong borderline. Mood swings to. Yung hindi stable yung mood mo. Nagpapakita ka ng risky behavior.
at saka self-destructive ka. Oo. Tapos meron tayong paranoid. Yung paranoid is distrust. Ito, suspicion to others without adequate evidence. So, palagi kang nagdududa, wala kang ebidensya. So, personality disorder na yan. Tapos meron tayong severe clinical syndromes. So, thought disorder, Google nyo na lang, major disorder, delusional disorder. So, maling paniniwala. So, meron din tayong anxiety, hindi yan na yan siya severe. Meron tayong bipolar, ito yung extreme mood swings, yung talagang pabago-bago na talaga yung ano, mabilis magbago yung mood mo. At meron tayong alcohol dependence, lagi kang umiinom, so drug dependence, so lagi kang nagdodroga, hindi kang buhay walang droga, post-traumatic stress disorder. Ito yung mga negative personality disorder na dapat mong iwasan. Sabi ng psychologist, yung mga negative criteria, personality disorder na hindi naman severe, pwede pa daw sabi niyang hilutin, no? Sa pamamagitan ng IQ test mo. Pero yung mga severe, yung mga borderline, paranoid, hallucination, schizotypal, yan, mga major disorder, delusional disorder, wala na yan siyang hilot-hilot pa. Kung tatamaan mo talaga yan yung criteria na yan, eh, talagang babagsakin ka nila. Hindi na yan may hilot, sabi ng psychologist. Major tips sa neuropsychiatric examination. Dito, hindi ka dapat honest sa buong pagkatao mo. Ito yung misconception eh. Yung sabi ng iba, sasabak sa neuro, hindi naman ako abnormal, maging honest, maging be yourself lang ako, papasa na yan ako. Hindi, meron ng criteria eh. Ang major tips dito, always in positive side. Always say yes in positive question, always say no in negative question. Kasi pag mag-yes ka dyan sa negative question na yan, may tatamaan kang personality disorder. Pag sinabi dun sa question, do you argue a lot? Yung iba, nag-yes yan eh. Akala nila pag nagsabi sila ng gano'n, iisipin ng psychologist, matapang sila. Hindi mo alam na do you argue a lot, tinamaan mo yung personality disorder na aggressive o agresibo ka. So, dapat ka bang pahawakin ng baril? Ha? Yung nag-neuro sa Bucor, hindi Bucor personnel, private sila. So, natatakot yun ipahawak ka ng baril, agresibo ka palang tao. Di ba? Yung iba naman, I make a great deal to private myself so no one could take advantage to me. Ang iba nag-yes. Di mo ba alam na tinamaan mo na yung paranoid? Ang ibig sabihin nun, distrust, suspicion to others without adequate evidence. Naguguni-guni ka. Hindi kakabagsak mo yun. Yung dapat dito, yung question, pakiramdaman mo. Pag negative truth yung question, always say no. Always say false. Pag yung thought ng question is positive, always say yes. Huwag kang sasagot ka na ikakapasa mo, huwag kang sumagot na ikakasira mo. Kasi nga may criteria ito. Tinatanggal nila yung mga negative personality disorder kasi nga ahawak ka ng baril. Pawakin ka ba ng baril ng psychologist kung napaka-aggressive mo? Diba? Yung gusto ng mga psychologist, maging honest ka, maging be yourself. Sasabihan nila, be honest ha, mahuhuli at malalaman namin yun. Kasi nga, gusto nila maging honest ka, kasi nga, gusto nilang salain. Yung, hindi kasi dito tinetest talaga nila yung sinong may sayad sa utak, hindi. Sa kanila kasi, pag aggressive ka, may something ka na. Pag palagi kang stress, palagi kang malungkot, may something ka na. Pag borderline ka, nag-show ka ng mood swings, tapos nag-show ka ng risky behavior o self-destructive ka o suicidal ka, may something ka na. Pero yan, nangyayari talaga yan sa tao na hindi naman siya may sayad. Mayroon lang yung mga broken family, na meron talagang cause. Tinatanggal nila yun, tinatanggal ng mga psychologists yun. Kaya gusto nila honest ka. Na kung gusto mong bumagsak, gusto kang matanggal, di maging honest ka. Pero kung gusto mong pumasa, sumagot ka ng ikakapasa. Then, consistency is the key. So, dapat consistent ka mula sa simula. So, be positive mula sa simula. Yung mga negative, say no mula sa simula. So, dapat consistent ka para hindi ka mahuli na isa ka palang agresibong tao, na isa ka palang sad na tao dahil broken family ka, na hindi ka mahuli
na isa ka palang paranoid, na nagdududa kasi isang tao na wala ka naman parang adequate na evidence. So dapat consistent ka na hindi ka mahuli hanggang sa huli ng oral interview. Dapat talaga consistent. Sa temperament test, dapat consistent ka na dahil sa 1 to 175 questions, yung mga question dyan is paulit-ulit. Sinusubukan kang hulihin. So, dapat consistent ka galing sa number 1. So, dapat talaga ma-enhance mo yung comprehension mo dito. Pag negative, say no. Pag positive, say yes. And be consistent. Pag social person ka, mahilig ka maki-socialize, so be. Dapat pa-socialize ka hanggang matapos mo yung questionnaire na yan. Kung positive ka na tao, masiyahin, sige, masiyahin hanggang matapos yung questionnaire na yan. Kasi susubukan ka talagang hulihin dyan. Paulit-ulit yung mga tanong dyan. Iba-iba lang yung pagka-explain, pagka-uri ng pagka-tanong. After mo yan sagutan, matapos na yung written exam nyo, magkakaroon yan ng findings. So, either magkakaroon ka ng elevation, may tatamaan kang negative criteria at magpapalawak question yan doon sa oral interview nyo. Yung oral interview nyo, depende yan. Meron sa BJMP pagkahapon, yung sa Bucor naman is pagka ilang araw pa. Tapos dito sa written exam, magsanay na kayo mag-drawing ng bahay. Gandahin nyo naman din yung drawing ng bahay, huwag nyo gayahin yung nasa picture. Tsaka yung puno, mas maganda pa yung pagka-drawing ko dyan. Sample lang yan, kinuha ko sa Google. Tsaka yung tao, yung sa BJMP, dalawa, nanay tsaka tatay. Dun sa Bucor, isa lang. Mamili ka lang, babae o lalaki. Make sure mo yung kamay, lumabas. So, pag-aralan nyo lang sa ibang YouTube kung paano talaga mag-drawing dyan. So, magsanay na kayo dyan. Dito sa neuropsychiatric exam, meron siyang written exam at meron siyang oral interview. So, dito sa written exam, susubukan ka talagang hulihin nila. Meron itong set na 1 to 170 questions, mix. So, dapat consistent ka. At saka, be always positive at always say no to negative kasi may tatamaan kang criteria na negative personality disorder. So, dito sa written exam, dapat consistent ka na sa mga sagot dyan at magkakaroon niya ng findings at papalo up question yan sa oral interview. So, sa oral interview, dito yung last na susubukan ka nilang hulihin. Kung sa written exam, magkakaroon ka ng findings. For example, na meron ditong question na being average is a terrible thought for me. And then, sinagot mo is strongly agree. And next question is, the only way I'm ever satisfied with my work is if it is done perfectly. So, this is kind of perfectionist, no? So, strongly agree ka. So, meron dito, failing on an assignment at work or school makes me failure as a person. So, this question is related sa pagiging perfectionist. Yung perfectionist kasi is a negative personality disorder kasi hindi ka kontento na mag-lead to sa depression, anxiety, or self-harm. Kaya negative ang perfectionist. So dahil pagsagot mo ng strongly agree sa mga question na yan pala ay nakahit sa being perfectionist. Pagdating sa oral interview, tatanungin ka ng psychologist, are you a perfectionist or not? Pag sinagot mo, no ma'am, ang sagot mo, kung no ma'am ang sagot mo, ibig sabihin, hindi siya tumutugma doon sa findings mo sa written exam. Ibig sabihin, hindi mo kilala ang sarili mo. So, dapat dito, para consistent ka, tumutugma yung mga sinasabi mo, ang dapat na sagot mo, yes ma'am, I am a perfectionist. Sa anuhin ng oral ng psychologist, why? Sabihin mo, ganito, gusto ko pulido ma'am yung mga trabaho mo. So, naging consistent ka naman doon kahit papano. Kaya tinamaan mo yung negative criteria, naging consistent ka naman. At sabi nga ng psychologist, pwede pa nilang hilutin basta hindi lang severe disorder. Pero pag nagsinungaling ka, sinabi mo, no ma'am, hindi ako perfectionist. So, ibig sabihin mo, hindi mo kilala yung sarili mo. So, hindi ka pa dapat pumasok sa recruitment process, di ba? Kung malala, kung sobrang honest ka at wala ka talang alam sa criteria ang mangyari sa neuro, yung proseso, ang malala pag tamahan ka sa paranoid. Kasi minsan dyan, yung iba, masyadong honest. So, I often feel suspicious of people even after they have acted loyalty towards me. Ito yung mga babae na
walang tiwala sa mga boyfriend nila. So, do you hesitate to confide in others? Ang hirap magtiwala sa iba, magbigay sekreto kasi mahirap na magtiwala. Do you respond with hostility or anger when you feel insulted? Sabi mo, often magkakaroon ka ng findings na paranoid. Pag karoon ka ng findings na paranoid, ito ay severe at hindi na kayang hilutin at ibabagsak ka talaga ng psychologist dito. Sa oral interview, magpapalap question sila, nang hirap ka bang magtiwala sa iba? Sir, sinabi mo hindi ma'am, inconsistent ka na. So pag sinabi mong yes ma'am, talagang paranoid ka, hinamin mo na talagang paranoid ka. Yung oral interview dito, pag malala yung severe yung findings mo, hindi talaga nila sabihin na paranoid ka ba sir? Hindi. O delusional ka ba sa hindi? Pagaanin nila yung pagtatanong nila. So yung mga babae dyan na hirap magtiwala sa mga boyfriend nila, halugog ng Facebook. Huwag niyo pakita dito sa neuro na wala kayong tiwala sa boyfriend nyo, na babagsak talaga kayo. So ito yung mga scoring sa neuropsychiatric exam. Tinetest dito yung IQ and EQ, Intelligence and Emotional Quotients. So, after ng IQ test, so magkakaroon ka ng classification. So, depende sa score mo. Pag mataas talaga yung score mo, alas perfect ka na siguro, kaya siguro very superior. Pag hindi naman na perfect, superior, above average, average, low average, borderline. May borderline dito. At meron ding mentally defect. So, hindi dapat mababa talaga yung kuha mo sa IQ test kasi baka tatamaan ka na sa borderline o low average o mentally defect. Kaya dito sa IQ test, hanapin mo talaga yung madali. Kasi madali lang to like spider, to web, ganyan. Madali lang yan. Na pag nag-focus kayo sa isang question na hindi mo alam, binigyan mo ng oras, naubos yung oras mo dun na mababa talaga yung score mo. So, wag mong pansinin yung mga mahirap. Go ka diretso dun sa mga madadali, yung pang kinder, para hindi ka tatamaan dun sa low average. Baga, piliin mo lang ba dito yung alam mo. Yung hindi mo na alam, wag mo na bigyan ng oras. Ganun. Na kung may sobra oras, balikan mo na. Kung kabalikan mo pa. Kung mabalikan mo pa. Tapos yung emotional quotients mo, magkaroon ng score din. Which is ang self-awareness, dependent sa pagsagot mo doon sa temperament test. Magkakaroon yan ng ratings kung saan tatamaan mo either low, high, very high. Yung sa self-management mo na naman, low, bit low, normal. So, dapat talaga normal. No, social awareness, so not listening daw, unaware, passive, curious, advocate, ally, and relationship management, so unempathic, lacks of empathic. So yun magiging classification mo. At itong last is yung severe personality disorder, anxiety, depression, trauma, personality disorder, ego functioning, borderline behavior, psychosis, and etc. Ito yung mga ratings na tatamaan o makukuha mong score. Depende yan sa pagsagot mo. So, yung mga criteria na binanggit, i-flash natin sa screen. Dapat pag-aralan mo yun. Search mo sa Google kung ano-ano mga klaseng tanong yun, para malaman mo at hindi mo siya ma-hit. Tulad nito, Schizoid Personality Disorder Test. Para alam mo kung anong uri ng tanong. Paano sila magtanong dyan, about dyan, anong klaseng tanong ibibigay nila para sa criteria na yan. So, search mo lang, merong lalabas na 3 minutes Schizoid Test. Hindi ko alam kung yan ba yung pronunciation. Tapos dyan, may lalabas, I have not been called uninterested, cold and withdrawn, not me. I don't have a lot of emotions and I don't have much interest expressing my emotion, not me. Others say, I lead a dull and boring life, not me. Things people commonly do do not seem all that enjoyable to me, not me. I don't really have a need for close relationship, not me. I am alone most of the time and that isn't a problem for me, not me. I often think that interaction with other people are just more trouble than they're worth, not me. I am less interested in romance, dating most people I know, not me.
I have a tendency to isolate myself from other people, not me. I lack interest in building a relationship with others, not me. So, result is not schizoid. O, see? So, another one, yung paranoid test. Paranoid personality disorder. So, yung mga pinlash natin na criteria kanina, pwede nyo yung gawin ganyan. Tutungan nyo ng personality disorder test. So, hanapin nyo yung mga 3 minutes para alam nyo lang kung paano, anong klaseng tanong ang possible na ibibigay nila. Through 3 minutes. So, people deliberately do and say things to provoke me. Oh, not me. I believe. Guni-guni ka kasi dito eh. Pili mo, ikaw ang pinag-uusapan eh. I often hesitate to confide in others. So, mahirap ko magtiwala. Others are talking about me behind my back. Oh, guni-guni ka na naman. Many people in my secretly want to harm me. Oh, ma-GG ka talaga. May baril ka pa, mabaril mo na. I often feel suspicious of people. Oh, maguni-guni ka. Suspicious of other people and their motives. Not me. I'm often eaten by jealousy. Oh, not me. I monitor my romantic partner. Oh, may mga babae dyan. Nandong tiwala sa boyfriend. Oh, people around me want to destroy my reputation. Not me. Pag sinabi mo, debilate me, paranoid ka nga. So, not paranoid because I'm not that. So, sa oral interview with psychiatrist, meron din siyang scoring, no? Tulad ng speech. So, kung dapat dito talaga flawless yung pagka-explain mo o flawless kang magsalita. Kasi nga, merong criteria which is speech mo normal or beat impaired. So, dapat hindi ka doon. So, yung comprehension mo, normal or lack of focus. So, dapat makinig ka talagang mabuti. Ano? So, mga sasabihin niya, baka iba yung nasagot mo, baka out of topic ka. Or, tapos, memory, attention, normal or beat impaired. So, pay attention talaga. Dapat hindi ka biglang mawala. Thought process, normal or beat disturbed. So, focus, no? Hindi ka dapat mawala nga. So, walang criteria dito na nakalagay na sabi nila, pag English yung tanong, dapat English din yung sagot. So, wala namang nakalagay na criteria dyan na English fluency. Yun yung mga criteria lang. So, pwede mo siya sagutin Tagalog as long as yung speech mo maging normal, yung naintindihan mo naman din siya, yung sagot mo naging normal din, comprehension, naintindihan mo, kasagot ka naman, Tagalog nga lang, pero wala naman kasing kriteria dito na bagsak kapag hindi ka nang salita ng English din. Memory, yung attention mo, dapat maging normal din, thought process mo. Yung sinagot mo, hindi siya malayo sa tanong. Tapos magkakaroon na siya ng overall assessment. So, cognition, affect, and behavior to fall for a bit low, normal, and above normal. So, yung overall assessment dito is bit low ba, or low, or normal, or above normal. So, yung scoring kasi dito sa lahat ng ginawa nyo is recommended or not recommended lang yung ibibigay nila. Hindi ito by score. No, recommended at not recommended lang. So, depende talaga yun sa performance nyo, sa IQ, temperament test, at saka sa oral interview. So, good luck, galingan nyo. So, sa neuro, so be consistent. Consistent ka talaga dapat. Broaden your self-awareness. Dapat broad talaga yung self-awareness mo during that time para di ka mahuli na nagtago ka ng nakakabwisit na ugali. Yung mga buwisit na ugali, huwag na huwag mo ipakita dyan sa neuro. Huwag kang, dyan, hindi ka sabihan na matapang dyan. Tatanggalin ka dyan. At saka, i-distray mo na yan yung mga ugaling ganyan. Kahit makapasok ka kasi sa trabaho, matatanggal ka rin dahil gagawa ka din ng kabulastugan. So, in short, tinatanggal nila dito yung mga may negative personality disorder. Yung mga taong may something, yun inaalis nila dito. Yan, comprehension din. Doon talaga nagkatalo-talo yung iba sa comprehension. Kasi yung ibang question, hindi madaling intindihin. Napaka-tricky na
susubukan kang lituhin na pag mahina yung comprehension mo, nagkamali ka doon ng true at saka yes or no, na yes mo, no, yun. Tapos may tinamaan pala yung criteria na drug dependence or alcoholic dependence or alam mo yung mga negative personality disorder, may tinamaan ka na pala dahil hindi mo na comprehend ng maayos. Yun, sapul ka doon sa negative criteria. Malas mo kung severe yun. Kaya pag severe yun, bagsak ka na. So, dapat yung comprehension mo dito malalim. Kaya siguro naging mahirap to sa iba eh, kasi mahina yung comprehension. Real talk ka. Real talk talaga. Pero kasi pag malalim yung comprehension mo, dali lang eh. May nakasabay ako education, 75 items pa lang ako sa temperament test. Tapos na yung education. Nakapagturo siya 5 years teaching. Tapos na siya. 75 items pa ako. So, magaling, maganda. Pag may comprehension ka malalim dito, hindi ka magkakamali ng sagot. Sa akin kasi wala akong elevation, ibig sabihin wala akong tinamaan, nagkaroon ako ng magandang comprehension, na-comprehend ko lahat, at wala akong negative disorder. Another is tandaan. Tandaan mo lahat ng mga sinagot mo, tandaan mo lahat ng mga isinulat mo dahil magkaroon ka pa ng oral interview. Hindi naman yan masyadong maraming tandaan. Review mo lang kung may oras ka pa para consistent ka pagdating sa oral interview kasi susubukan ka nilang hulihin. Sabi ng psychiatrist, pagkatapos namin makuha yung findings ng written exam nyo sa personality test ay makausap ko kayo. Saglit lang, kilala ko na kayo. Pwede kayong mag-deny, pero denial na lang yan. Ang ibig sabihin nun, pagkaroon ka ng findings, pinalop question yun, at nag-say no ka, nag-deny ka, so denial na lang. Pero wala na. Bagsak ka na pag paranoid or severe ang tinamaan mong criteria. Yung pinaka-importante ay personality test. Ito yung pinaka-importante or temperament test. Dahil kahit top 1 ka pa sa IQ test, pagdating sa temperament test, nagkaroon ka ng findings na paranoid, which is severe personality test, or delusional, majors depression, which is severe, kahit top 1 ka pa sa IQ test, babagsakan nila. Kasi nga hindi ka na talagang may problema ka na, may something ka na. Kaya personality test talaga yung pinaka-importante dito na dapat consistent ka at may pasa mo. At hindi naman ibig sabihin hindi ka na mag-aral talaga about sa IQ. Abstract, pag-aralan mo, math, vocabulary, yun. Mas maganda, pupunta ka, sasama ka sa isang gera, alam mo kung anong dapat mong dalhin at alam mo yung pasikot-sikot para alam mo anong dapat mong gawin.